Pagpapatigil sa importasyon ng bigaso sa 60 araw. Ano ho yung mga immediate na mga naramdaman ninyo at ano yung immediate ding inaasahan ninyo? Kaya ang inaano natin isa yung mga importer baka mag-angkat naman ng bigla-bigla dito sa remaining month, no? Ibig sabihin, mula ngayon hanggang end of the month, baka nag-order ng sobra-sobra naman, no? Dahil yung implementation September pa, no? And ang isang inaano natin, dapat talaga yung tariff ng bigas from 15 dapat itaas ng 35 para at least ma-assure, no, yung pagpasok ng mga etong mga imported rice hindi bilihin ng traders compared dun sa ani ng ating mga magsasaka. Ibig sabihin, mas konti ang ipapasok kung ibalik dun sa 35% yung taripa. Oo. Meron bang magagawang paraan para mapigilan o mamonitor ho ng tama yung remaining days? Tama kayo, baka nga samantalahin ng mga importer mag-angkat ng sobra-sobra, habulin yung deadline na September 1st, bawal na sila. Meron bang dapat na hakbang? Meron bang mga legal moves na pwedeng mangyari at asahan? Wala eh. Ang isang pinakamaganda is yung tariff, no, na itaas. Yun ang nakikita natin kasi Manong Hero, yung yung landed, no, kung yung mga traders yan tinitimbang yung kung bibili sila ng imported rice or yung local na palay, no, kung anong mas patimbang dun sa presyo na kikita sila, no. So kung ang landed ng 25% is nasa 25 pesos per bag and per kilo, no, 25 pesos per kilo, and ito is equivalent to 15 pesos na palay, no, landed dun sa miller. So bibili lang sila ng nasa 12 pesos na dry or 10 pesos na fresh harvest para ma-compare dun sa 25 pesos na landed cost. Para at least yung puhunan nila kung bibili sila, i-compare nila dun sa dalawa, no? Ang atin magsasaka lugi dun sa 10 piso, yun ang sinasabi natin, or 12 pesos dun sa dry. Hindi sila kumikita diyan, no? Kasi doon sa meeting namin last week ng NEDA at itong Department of Agriculture, sinabi namin dapat yung presenta nila sa presidente kung mag-presenta sila yung simplified. Ano ba yung production cost? Isa, no? Ano ba ang average harvest natin? Dapat yun ang magkano ngayon ang presyo. So doon sa meeting namin, sabi namin ang gastusin 65,000, no, per hectare. Ang sabi ng Department of Agriculture, 60,000 ang gastusin. So okay, 60,000 sabi natin ang ibig sabihin yun ang gastos ng magsasaka per hectare. Magkano na ilan bang yield, no? 4.2 sabi, di ba? 4.2 ibig sabihin 4,200 kilo ang average yield, no? Kung 10 piso ibig sabihin 42,000, di ba? Ang pag nag-ani ka, no? So 42,000 ang gastusin is 60, lugo yung magsasaka ng 18,000, di ba? So dapat gawing simplified na ma-explain sa ating Pangulo na
bugbog yung presyo ng palay, lugi yung magsasaka.